Hello! Magandang hapon po mga ka-farmland. Nandito po ako sa San Pablo City, Laguna at ang property po ay malapit dito sa Bypass Road dito sa San Pablo. Ayan, papasok lang po dyan. Siguro wala pa pong 100 meters yan dito sa pinaka bypass po. Tara, punta tayo sa property. Huli yung phone mo, wala kang seatbelt. Yun ang Kuya Dante. Yan. Natin sa pa yung lupa doon, yung mga tabi ng itlog. Hindi yung mabili doon. Wala pang 100 meters. Hindi mo naman kalsada eh. Masakit pala. Ayan, tabi ng kalsada ang property. Alin? Yan na, dinin na tayo. Kaya yan, may nakaparada motor na yan. Sa kaliwa? Ito na, sa kaliwa. Ayan na. So, Hello mga farmland, ito na po yung pinaka-property at ito po yung kalsada. Yan po yung palabas ng bypass road. Estimated po, wala pa po palang 100 meters po ito from doon sa bypass road dito po sa Santa Veronica, San Pablo City, Laguna. So napakalapit po nito sa bypass mga ka-farmland. Ito po ay 100 meters frontage. Ito po ay gated po at libot po ng bakod na pader. So may bakod na po yan. Diretso po yan papunta doon. Ito po mga ka-farmland ay operational resort. Kahit po ipinagbibili na ng may-ari ng lupa, pinaparent pa po niya ang property. Ito po ay madami pong fruit bearing. May mga lansones, niyog, durian, santol, avocado, tsaka po meron ding kamyas. Ito po ay dalawa ang pinaka bahay or room. Meron pong isang function hall na may 2 kwarto. Sa function hall po ay 4 ang aircon. May CR din po doon. Meron din pong mga cottages. At doon sa isang rooms naman po ay isang bahay po ay 3 po yung pinaka room niya. Ang shape ng property ay pa letter L. Ayan po yung pader. Yan po yung kalsada. Ito po ay title, clean title po. Ang kagandahan po dito sa property, patag na patag po at napakalapit po sa bypass road. Ito po ay 1.7 hectares or 17,556 square meter po. Patag po ang property at tabi po ng kalsada. So ito po ay may 2 swimming pool. Ayan, ito po yung property mga ka-farmland at pa letter L po siya. Pagdating po dito, magle-letter L po doon sa area na yon. Ito mga ka-farmland ay libot ng bakod na pader. So talagang as in secure po yung property kasi meron na po siyang mga bakod. Doon sa area na yon hindi na po yung sinakop nitong sa may pinaka-resort, taniman lang po doon sa kabilang dulo. Ayan, ito po ay may income. So, income generating po ito. Hindi lang po sa mga prutas, kundi pati na din po dito sa resort kasi operational resort po. Yun po yung boundary ng property. Kung makikita nyo naman po ay nakapader talaga siya. So, meron pong mga santol at mga durian. Yan po yung function hall 1.
Yan po yung may 2 kwarto. So, ito po ay pwede pong maging event place po. Halimbawa, kasal or debut, birthday party, yung mga party. Kasi po malawak yung space at malawak din po yung parking area. Meron din po yung swimming pool, isa pong pang adult at pang children. Ayan po yung pinaka-boundary ng property. May bakod po. Ayan po yung durian at namumunga na. Yan yung pinaka boundary. Yan ang avocado. Yan, madaming pong bunga yung durian. Ang frontage po nito, nasa 100 po. More or less. More or less po. 100 meters. And then, ang layo po nito sa bypass road nga po ay estimated po more or less 100 meters din. So, ayan po. Ito po ang lawak po ng parking space. Ayan, pasok na po ako dito sa pinaka may bakod, papasok po sa may resort area. Ayan. Yan po ay kasama pa sa property at ayun nga po, libot po talaga ng bakod na pader. So, yung sa part na yan, may tanim po na pinya, tsaka po mga mais. Secure po yung property, libot na po ng bakod. Pader po yun. May mga pader na. Mga ka-farmland, ito po ay 17,556 square meter po. At ang presyo po nito mga ka-farmland ay 3,000 per square meter, negotiable. About po sa presyo, kay seller na po tayo makikipagtawaran. Ito po kasi ay napakalapit po sa bypass road. Ilang minutes na lang po yung biyahe pag po natapos na itong bypass road. Lapit tayo doon sa may area na yon. Yun lang po ay taniman na lang po ang ginawa doon. Hindi na po yan dinevelop as resort. Dito lang po sa left side ginawa, dinevelop yung resort. Yan pong mga bahay na yan, outside po yan ng property. Ayan, meron po silang kamyas. Pampagising po yan. Kung kayo po inaantok. Ito, commercial po muna tayo. Tabi-tabi po, pahingi po ng kamyas. At baka mamaya si Mr. Ka-Farmland ay antukin pagdadrive ay mapakain ng kamyas. Ayan, thank you.
Madami pa po pala itong niyog kasi meron po mga bagong tanim na mga niyog. Ayan po, oh. Ayan, nandito na po tayo sa area dito sa kabilang dulo. At yan nga po, may tanim po na mga mais. Tsaka po mga pinya. Ay, mga hinog na ang mga pinya. Ang lalaki din. May malaki, may maliit. Ayan po yung pader na nakakasako po sa property. Yun, hanggang dun pa po yun. Ayan mga ka-farmland, ito po ay taniman po ng pinya itong side na ito. So papunta po tayo dun sa side na yun ng property para makita nyo po. Kasi pag dito po medyo may hirapan po ako dahil na pinyahan po ito. Ito mga farmland, itong manggang ito Indian mango naman po yan. So meron din pong mga saging na saba. At ayan po yung kanilang pinya. Ayan po yung pader, ayan po yung boundary ng property. Ang mangga nila nasasayang din, ang lalaglag lang. Ito pong kabilang side na ito ng resort ay ginawa po nilang taniman. So yan po, may pinya po dyan na nakatanim. Gulayan po at pinyahan. So yan po yung boundary po ng property. Ang laki po ng mangga, Indian mango po. Yun, talagang kita po yung pader sa kabila. Tapos ayun po naman sa bandang likod. Okay din naman yung ginawa nga po dito ng may-ari ng lupa. Kasi kung i-develop mo nga siya as farm resort, yung 1.7 hectares po ay sobrang laki. So ang ginawa po niya, yung half lang po or yung pinaka bungad po, yun ang ginawa niyang resort. So dito sa side na ito, ginawa na lang po niyang taniman. Ayan po, meron po diyang avocado tsaka po guyabano. Ayan, nandyan po yung side. Ito po may mga guyabano at avocado. Tsaka po yung puno na namumulaklak na sobrang ganda. Ayan, ito po mga guyabano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito po ay may 12 puno po dito sa area na ito na guyabano. So meron pa po doon mga puno po ng langka at saka po ng saging. At sa part po na yon may puno po naman ng
kawayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na puno. Ang ganda po nung kanyang bulaklak, kulay dilaw. Ganda dito sa property, mahangin. Presko. Ay, tapos na po ang pamumunga ng mais. Makikita nyo, ayun po yung pinaka-pader niya. Ayan, punat tayo doon sa may bahay mga ka-farmland para mapakita ko po sa inyo yung loob ng isang bahay. Yun po ay mga room for rent, yung mga inuupahan po ng mga nag-swimming dito. Maginhawa dito. At saka ayan mga farmland, ayan po yung pinakatambayan. Meron pong mga table and benches po dito sa labas. So ayan, may mga tanim pa po dyan ng mga dwarf na mga mangga. Ito pa yung pinaka-event center nila. Or ayan po yung pinaka-function hall. Yan, pwede po ditong ganapin nga ang debut, birthday parties, kasal, binyag, all occasion. Pwede po dito kasi ang lawak po ng pinaka-venue tsaka ng parking area. So dito magtayo ka lang dito ng big umbrella tsaka po tent. Thank you Lord kasi binigyan nyo kami ng magandang panahon ngayong araw na ito. Kasi po kung iba-vlog namin to ng masama ang panahon ay hindi po maganda or hindi po successful ang pagkaka-video. So ito yung pinaka event nila. Ito nga lang daw pong nakaraang Semana Santa, may nag-rent po dito ng kung ilang araw. So, kumita po yung may-ari dito ng property. Ito naman po, once po na may gagamit, pinapalinisan po talaga nila itong area. Ayan, yan po yung rooms.
Nakalock nga lang po. Tapos ayan po may CR. So may CR din doon. Ito mo ay meron pong linya ng kuryente, may source po ng tubig. So ayan, may kuryente po talaga at nagagamit. May signal ang cellphone at data internet connection. So malakas po dito ang signal ng internet. Mga ka-farmland, ito ay wala pong tubig sa ngayon. So pag po may magre-rent, nilalagyan po nila ng tubig. Ayan mga farmland, nandito na po ako sa kabilang part ng property at ayan po yung bakod niya. Yan yung pader. So hanggang dyan po yung property. Yan. Ayun po yung boundary ng property. Dito po sa aking pwesto, kitang-kita po yung pader. So, ayan, hanggang dyan po yung property. Yan yung pinaka-boundary. Ayan, so nandito na po tayo sa may area po ng swimming pool. Papakita ko po sa inyo yung swimming pool nila. Ayan po yung kiddie pool or yung pangbata. Andyan sa area na yan. Ayan, sila po ay may cottage din. Bali, ang cottages po nila ay 1, 2, 3, 4. 4 po yung cottage dito sa loob.
ay 1, 2, 3, 4, 5. So 5 po yung cottages dito sa loob ng property. Meron pong CR. Tapos ito po yung 3 rooms na pinaparent nila. Ito po yung pinaka-kiddie pool. So pag wala pong re-rent dito, hindi po nila nilalagyan ng tubig. Yan. Pag po walang uupa dito, hindi na po nila nilalagyan yan ng tubig. Pag lang po may uupa dito sa pinaka-resort, saka lang po nila nilalagyan. Ito po ang lalim po ay 2 feet. Meron din pong shower area. Ayan po yung dalawang stall na yan. Shower area po yan. And then, heto naman po yung swimming pool na pangmatanda. So, tara. Ayan. Ito ay ilang feet kaya ito? Ayan o, malaki siya. Ito yung pangmatanda. Yan po yung 3 rooms na pinaupahan nila. Pinapaupahan. 5.5 feet po ang lalim. Ayan. Yan po ay pangmatanda. So, ito yung pinaka-room niya. Nakalak lang po kasi yung kwarto. Meron din pong CR. Yan, meron pong CR dito. Yan, pang babae. Tapos ando naman po sa kabila yung pang lalaki. Inuulit ko po, ito po ay more or less po nasa 100 meters lang po from Bypass Road. Gated po ito, libot po ng bakod. At ang total square meter po nito ay 17,556 square meter po. At ang presyo po nito ay 3,000 pesos per square meter kasi po ang lapit sa Bypass Road. Ang nakakatuwa po, ito po, mountain view pa po ang Mount Banahaw. So, ayan. Yan. Yan po ang bundok ng Banahaw. So, mountain view po, from dito sa property, kitang-kita po yung tuktok po ng Banahaw. Ito po ay may 2 pong pinaka bahay na 3 po ang kwarto at yung pong pinaka function hall po ay 2 po ang room. Meron po itong 1, 2, 3, 4, 5 cottages at ang total po ng CR nito ay 7. So madami pong fruit bearing.
Madami po itong puno ng nyog, durian, mangga. May dalawa pong swimming pool. Yan po yung pang-adult at yan naman po yung pang-children. Ang pangbata po ay 2 feet po yung taas niya. At ang pangmatanda naman po ay 5.5 feet. Ayan po ang CR po ng boy. Ayan na, paano mga ka-farmland, hanggang dito na lang po ang aking video at nawa po ay nagustuhan nyo po ang pagbablog ni Ka-Farmland TV. So maraming salamat po sa aking followers, viewers, and subscribers. Asahan nyo po ni sa Ka-Farmland TV ay patuloy pa pong magbablog para po sa mga naghahanap po ng mga property. Ang lagi ko nga pong sinasabi, ang mga presyo po na nakalagay po dito sa aming YouTube at sa Facebook page po, ito po lahat po ay presyo ng may-ari ng lupa. So doon na lang po tayo makikipagtawaran talaga sa may-ari ng lupa kasi kami po ay labas na sa presyo nila. Meron pong mga nagsasabi dyan na kakontsaba daw po namin ang may-ari ng lupa o kesyo ganito, ganyan. Siguro yung iba po na ahente ay mga ganoon, pero sa tagal ko na din pong nag-aahente, mga ka-farmland, sa ngayon hindi na po kami nagpapatong po talaga ng kasi ang hirap pong mabenta. Naranasan po namin ang isang property bago po mabenta ay taon. So yung pong iba hanggang sa nagpapalit na mga po ng presyo, nagdadagdag na po sila ng presyo or binabago na po nila. Katulad po yung isa ko pong property na hawak po dyan po sa aming lugar. Dati po 500 pesos per square meter. Pero ngayon po, ang ginawa na po ng may-ari ng lupa ay tinaas na po niya sa 600 pesos. So, dun pa lang po, hindi na nga po namin maibenta yung property, dinagdagan pa ng presyo. So, siguro talaga hindi na nga po mabibenta yung ni Ka-Farmland TV. Swertehan na nga lang po talaga kung meron pong bibili ng itinaas na po ng may-ari ng lupa. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.